Shalom, brothers and sisters, by the way, in the preacher. Welcome back to our video today. Our video today in Matthew chapter 24, verse 1 hanggang 13. So, basahin natin and we'll explain it, mga brothers and sisters, no? Sinabi ng Panginoong Hesus Kristo dito, we read it first in English, in Matthew chapter 24, verse 1 to 13. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him to show him the building of the temple. Ayon, si Jesus lumabas sa templo at ang kanyang mga disciples at ipinakita nito ang templo. And Jesus said unto them, See you not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Sinabi ng Panginoon dito sa 24 verse 2 na nakita nyo ang mga bagay na ito, walang isang batong matitira dito at ito ay masisira, no? In verse 3, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of the coming and of the end of the world? Ayun, no? Specifically dito tinanong ng mga disipulo si Hesus Kristo nung nakaupo ito sa Mount of Olives sa Jerusalem. At pinuntahan siya ng mga disipulo at tinanong kung kailan ba, ano ba ang mga sign at sa darating na mga katapusan ng sanlibutan. At sinagot sila ni Hesus Kristo dito sa verse 4, and Jesus answered, said unto them, Take heed that no man deceive you. Ayun, no? Sinabi dito ng Panginoon na mag-ingat kayo na walang manlinlang sa inyo o mag-deceive sa inyo. Dahil, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Marami ang magsasabi na at gagamit sa pangalan ni Kristo na sila ay naniwala kay Kristo at ang iba ay nagsasabi na I am Christ, ako si Kristo, at ililigaw ang marami, no? So, nangyayari na ba yan? Siyempre, nangyayari na yan sa buong sanlibutan ay maraming gumagamit sa pangalan ni Kristo. Ang iba dyan, tumatawag na propeta lang si Kristo, tao lamang. At ang iba dyan ay sinasabi nila na sila si Kristo. Sila na daw si Kristo ngayon, may sari-sari na, di ba? Almost 18 personas na, no? Yung nagsasabi na sila ay si Kristo daw. Okay? So, ang iba dyan ay ginagamit lang si Kristo upang iligaw ang marami, no? In verse 6, sabi ni Kristo dito, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. No? Sabi ng Panginoon dito, makakarinig kayo ng mga gera, wars, rumors of wars, no? Huwag kayong mag-alala at huwag kayong matatakot dahil hindi pa ito ang katapusan na mangyayari. Ito ay mangyayari talaga na may gera at may rumors of wars, no? Tulad niyan, gustong girahin ng China ang Taiwan, Pilipinas. Yung mga gera sa kasalukuyan ay, di ba, marami. So, yun ang mga signs na sinasabi ng Panginoon dito. At sinabi niya rito sa verse 7, For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Ito na yung sinasabi. Ito yung mga sign na binibilin sa atin ng Panginoong Hesus Kristo na malapit na ang kanyang pagbabalik. For nation rise against nation, yung mga bansa laban sa mga bansa. Kaharian laban sa kaharian, di ba? May mga sakit at mga pestilences at mga earthquakes, di ba? Marami na mga sakit na dumaan dito sa sanlibutan, di ba? Ito ay mga signs na malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus Kristo, no? Mga pestilences, di ba? Marami ng mga pestilences na nangyayari. Yung mga grasshopper na inubos yung mga pananim. Tulad nung panahon ni Moises sa Egypt, di ba? Inubos ng mga grasshopper ang mga pananim. So, nangyayari din ba ito sa pagkapanahon na natin? Yes, nangyayari yan. Mga nakalipas na mga taon ay nangyayari yan sa Pakistan, sa Africa, sa India. Yung payments, mga sakit, ano bang mga sakit na nangyayari? Marami, di ba? Mga Ebola, AIDS,
Ang kahuli-hulihan natin na experience ay itong COVID, di ba? So, yan ang mga signs na malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Earthquakes. Nung maliit pa ako, bihira lang ang earthquakes, no? Pero ngayon, grabe. Halos buwan-buwan may earthquakes, mga brothers and sisters. So, ito ang sinasabi ng Panginoon dito, na magkakaroon ng earthquake sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Kaya ang sabi niya rito sa verse 7, "For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places." So, di ba yun ang sinasabi ko? All these things are the beginning of sorrows. So, ang lahat ng mga bagay ito, ayon dito sa verse 8, ang lahat ng mga bagay na ito ay pasimula ng mga pasakit dito sa sanlibutan. Yun, di ba? In verse 9, sinasabi niya rito, "Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake." Ayun o. Tama bang sinasabi ng Panginoong Hesukristo dito? Yes. Ayon dito sa chapter 9, "This shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of nations for my name's sake." Ano bang nangyayari sa mga totoong Kristiyano ngayon? Sila ay pinapatay, di ba? Pinapatay sila ng mga ISIS, ng mga terrorists, pinupugutan sila ng ulo, at kung ano-ano pang ginagawa sa mga Kristiyano, lalo-lalo na sa Middle East Christian, no? Kawawa yung ating mga kapatid na Middle Eastern Christian, at sa parteng Mindanao ng mga Kristiyano kawawa. Yun ang nangyayari. Yan ay isa sa sign na malapit na si Hesukristo babalik dito sa sanlibutan upang tupukin ang mga ugaling demonyo, mga brothers and sisters, no? At maraming magagalit ng mga bansa sa aking pangalan. Di ba? Maraming galit kay Kristo ngayon. Subukan mo mag-preach about kay Jesus Christ. Nakikita natin sa US, sa Europe, sa Middle East, na mag-preach ka ng about kay Jesus Christ, maraming galit. Alam nyo, ang nagagalit lang kay Hesukristo ay ang demonyo. Tandaan nyo yan, brothers and sisters. So, galit na galit ang demonyo sa pangalang Hesukristo kasi they have a power of healing in the name of Yeshua Messiah, Jesus Christ, brothers and sisters. Kaya galit na galit ang demonyo sa pangalang Hesukristo. Kaya pag nag-preach ka ng Bible ngayon, ay maraming nagagalit at maraming ayaw maniwala at sinasabi nila na hindi daw totoo. So, darating ang Panginoon upang hatulan niya tayong lahat, no? In verse 10, "And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another." So, ito na yun, nangyayari ngayon, brothers and sisters, no? Maraming mag-offended, na-offend sila sa salita ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, no? Pag nag-preach ka kay tungkol kay Jesus Christ ngayon, ay maraming na-offend, maraming galit. At betray one another, ito mga nagtatraidor sa isa't isa, marami na yan. At magkagalit sa isa, no? And shall hate one another, ayun. Nangyayari na ba yan? Of course, nangyayari yan, brothers and sisters, sa panahon natin, lalo-lalo na sa panahon natin ngayon. Grabe na ang nangyayari ngayon, brothers and sisters, no? So, yan ang mga sign na malapit na ang babalik ang Panginoong Hesukristo. "And many false prophets shall rise, and shall deceive many." Dito sa verse 11, maraming mga bulaang propeta ang lalabas at ililigaw ang marami. Ayun. Di ba marami na, lalo na sa social media, sa FB, di ba? Ginagamit ang Biblia at si Hesukristo upang iligaw kayo. Kaya kayong mga kulang sa pananampalataya sa Diyos pamagitan ng Kristo, madali kayong mabihag ni Satanas dahil sa kulang ang inyong kaalaman tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo. So kung ikaw ay may alam tungkol sa Diyos at kay Kristo at tungkol sa kanilang pinaniwalaan, hindi ka madideceive ng mga bulaang mga ngaral na ito na naglilitawan sa ngayon na ginagamit lang si Kristo at iligaw kayo. So tandaan nyo yan. Be stick and keep your faith in God through Jesus Christ our Lord, dahil siya lamang ang makapagligtas sa atin, no? In verse 12, "And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Dahil ang marami ay lumalayo sa Diyos, no? At ang pag-ibig at pagmamahal ng bawat isa ay magiging malamig. Hindi na kagaya dati, wala nang pag-ibig sa bawat isa. Tingnan nyo naman ngayon nangyayari, brothers and sisters. Di ba? Kahit saan, nagsasapakan. Kahit saan ay nagsusuntukan, nagmumuran, nagsisiraan. Di ba? Yan ang mga sign na malapit ng Panginoon. At ang sinabi dito ng Panginoon sa verse 13 in Matthew
chapter 24 verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ayun. At kung sino man mananatili hanggat huli at magtitiis hanggang huli, ay siyang maliligtas. So kayo, kaya nyo bang tiisin? Kaya nyo bang paninigan ang inyong pananampalataya sa Diyos pamagitan ni Kristo hanggang huli? Kahit anumang mga pagsubok mangyayari dito sa sanlibutan, kaya nyo bang panindigan at tumayo at magiging matibay sa inyong pananampalataya at pananalig sa Diyos sa pamagitan ni Kristo? Dahil yun ang makapagligtas sa atin. Huwag kayong magpapadeceive o magpapaluko outside in the Bible, brothers and sisters. Because the true God is in the Bible. Yahweh, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, He is the creator of the heaven and earth. And He shall come again to judge us according to our works. By our faith in Him shall be saved us. God bless everyone and shalom.